Yan yun, Carmina. Isa pang balita na hindi niyo binabalita. Kailan niyo pinicture yung 18 ex-marines? Kailan niyo sila in-interview? Araw-araw ini-interview si Terry Redon. Araw-araw ini-interview si Joel Chua, Terry Redon. 'Pag nagsalita si Trillanes, headline ng mga balita niyo. Ano bang katungkulan ni Trillanes? 'Di ba? Ano ang katungkulan ni Trillanes? Siya ba ay senador, congressman, o tao sa gobyerno? Walang katungkulan. Pero bakit laman ng balita niyo lahat? Kasi ang sinasabi ni Trillanes ay kasiraan ng mga Duterte. Ah, Bakit sasabihin niyo ngayon na walang tiwala sa inyo ang mamamayang Pilipino? Sa ginagawa niyo. Hindi niyo binabalita, hindi niyo kino-cover, hindi niyo ini-interview yung mga 18 ex-marines, 18 ex-soldiers. Eto pa isa, lahat ng sinabi ni Ping Lacson, balita niyo, lahat si Ping Lacson, may 500 allocables, 500 million allocables. Gumanti si Marcoleta. Ang daming binulgar ni Marcoleta. Ang ine-expect ko, headline to sa lahat. May 3.5 billion. Yung 500 million. Eto mga recent to ha. Hindi ako nag-imbento. Recent. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Eto po, lahat ng sinasabi ni Ping Lacson, banat kay Marcoleta, headline ninyo, banat kay banat kung kani-kanino, ano nyo, kino-cover nyo. Sumagot si Marcoleta, ang daming revelasyon. Expected ko lahat ng mainstream media, cover story nila, headline. Ang ganda pang headline nun. Tito Soto, may 2.5 billion, 3.5 billion allocables. Pang headline. Ping Lacson, nakinabang sa 8 billion kickback. Pang headline. Ping Lacson, macho, babae lang ang may period, pang headline. Imagine ninyo. Ang daming sinabi ni Marcoleta na pwedeng pang headline. Pero dahil si Marcoleta nagsalita at kasiraan, masisira yung mga amo ninyo sa mainstream media, hindi nyo binalita. Paano nalaman ng tao yung mga sinabi ni Marcoleta na may 3.5 billion allocable si Tito Soto, na mayroong nakinabang si Lacson sa 8 billion kickback mula kay Bersamin? Paano nila nalaman? Sa social media. Sa mga katulad ni Badong. Hindi ko po sinasabi na lahat ng social media ay tama. Marami po sa social media ay fake news. Maraming vlogger ang fake news. Kaya nga dapat mamili kayo eh. 'Di ba? Panahon na po para wag kayong magtiyaga sa mga nagpe-fake news. Dito kayo kay Badong, sigurado ang balita. Matitiyak ko yan sa inyo. Dahil hindi ko po ugali yung makipagpaligsahan para mauna lang. Binabalita natin dito, legit lahat. Bakit tatalunin kayo ng mga social media? Carmina, Constantino, dahil pa rin kay Duterte? Matagal nang nakakulong, 1 taon nang mahigit na nakakulong yung mama. Siya pa rin ang magkasalanan? Kaya walang tiwala sa inyong mga mainstream media ang mamamayang Pilipino dahil selective kayo magbalita. Lahat ng sinabi ni Lacson, dyan na lang sa Lacson versus Marcoleta, para very recent, para alam ng lahat. Lahat ng sinasabi ni Lacson kay Marcoleta, kahit imbento lang, kahit kapirasong papel lang, sabi ni Marcoleta, may 500 million. Akala nyo, yun ang binabalita. Pero yung 3.5 billion ni Tito Soto, hindi nyo binalita. Kasi galing kay Marcoleta. Yung sa 8 billion na kickback na napunta kay Bersamin, mayroon doon binigay sa mga alyansa senatoriables para sa kanilang kampanya. Hindi nyo binabalita.
Paano magtitiwala sa inyo? One side yung pagbabalita, 18 ex-Marines, hindi niyo binabalita. Napipilitan na lang kayo dahil nagkukusa yung 18 Marines, masisipag sila na mag-conduct ng press conference na ang dumadalo lang ay mga social media, vloggers, kumakalat na hindi nyo na ma-ignore. Ngayon, tignan nyo, ang basehan ng ng reklamo o ng kaso ni Martin Romualdez, yun pong mga siniwalat ni Gutesa at ng 18 Marines. See? Bakit kayo pagtitiwalaan ng tao? Hindi nyo ginagampanan yung trabaho nyo. Magbalita ng tapat. May tinatago kayo. Not necessarily na nagpe-fake news kayo, pero may tinatago kayo. Yan yun, Carmina. Huwag kayo mag-imbento na dahil kay Duterte. Tama. At pasalamat kami kay Tatay Digong dahil na-expose kayo kung paano kayo ginagamit ng mga oligarko, yung media, kung paano ginagamit ng oligarko na may-ari din ng mga media, yan eh. Paano kayo ginagamit? Okay. Kaya ako, na-realize ko yung laban sa ABS-CBN. Pati pala mga talent ng mga ABS-CBN, no? Nagtataka ko lagi. Halimbawa po si Lucky Manzano. Magtataka ka lagi. Sa lahat po, hindi naman marunong magpatawa, hindi nakakatawa yan eh. Hindi naman, yan na ba yung hosting? Ang patawa niya, ang hosting niya patawa eh, di ba? Yung tatay niya magaling. Magaling mag-host si Edo Manzano. Pero, na-realize ko, kaya pala nariyan yan, lagi hindi nawawala ng show, lagi nagsasara mga show niyan eh, di ba? Si Lucky Manzano, walang tumatagal na show yan eh. Paano magtatagal eh, hindi nga nakakatawa. Kung hindi pa magigis yan ng mga komedyante, hindi pa nakakatawa. Eh, ba't hindi na lang yung mga komedyante? Hindi sabi ko, bakit hindi nila mga komedyante yung gawin ng mga guest? Sila pala yung nagpapatawa diyan. Yung pala, it's all politics. Lahat pala ng mga empleyado niyan, kaya pala malakas sa inampalan niyan. Politika. Oh, gobernador, may pag-asa senador yung stepfather, senador. Ngayon, mataas na ang tungkulin, si Recto. Stepfather niya si Recto, di ba? Kaya pala hindi nawawala ng trabaho yan sa ABS-CBN. Kahit lahat ng lahat ng mga nag-host yan sa mga yung kay Chris Aquino dati ng open your yung maleta. Hmm. Wala pa rin. Nag-host ng kung ano-ano, hindi pa rin nagtatagal. Walang talent pero merong koneksyon. Halimbawa, isa pang komedyante, hindi nakakatawa. Hindi ako nagsabi niyan, si Brad Pitt, si Bohong Navarro. Kaya pala pamangkin pala yan ng dating executive secretary. Pati pala pag mga talent, may mga politics pa rin. Diyan ko na-realize lahat is all dugtong-dugtong. Politika, sa mga oligarko, kasama lagi yung politika, pamumulitika. Kaya po yung boses na naririnig nyo ngayon sa mainstream media, yan po ang boses ng oligarko. Kaya galit na galit sila kay Tatay Digong dahil si Tatay Digong hindi sila maka-get over. Takot sila na may Duterte uli. Dahil Duterte lang sa haba ng panahon, lahat ng matatapang na presidente, wala ni isa sa kanila na bumangga sa mga oligarko. Tanging yung mayor na taga Mindanao ang bumangga sa oligarko. Si Tatay Digong lang nga ang naringgan natin ng salitang oligarko. Ngayon, nakalimutan na naman yung mga oligarko. Tignan niyo po, anyayaman na naman ng mga oligarko. Magtataka ka, di ba? Bakit walang isang oligarko
na kumakalaban kay Marcos. Ayaw na ng mga oligarko na makabalik ang Duterte dahil Duterte lamang ang hindi nila nauuto. Duterte lamang ang hindi nila kinakaya-kaya. Duterte lamang ang hindi nila mapasunod. Nagbayad sila ng tamang buwis. Putya, yung pag-upo pa lang ni Duterte, nakita niyo, saktong-sakto eh. Dinimanda tayo ng mga oligarkong magtutubig dahil pag sinabi pala ng mga oligarko na magtutubig na gusto namin magtaas ng presyo ng tubig at hindi pumayag yung gobyerno ni Pinoy hindi pumayag. Putya sa atin pala sisingilin yun. Ayaw nyo magtaas lahat ng kikitain ko. Sisingilin namin sa gobyerno. Dinimanda yung gobyerno sa Singapore. Lumabas yung kanilang panahon na ni Digong. Ano sabi ni Digong? PI kayo. Kami pa may utang sa inyo. Oh, ano sabi ng mga magtutubig? Mga Manila Water tsaka ano isa? Maynilad. Ano sabi nila? Ay sorry po, hindi na po namin kayo sisingilin. Nag-sorry pa, isang mura lang. Ayaw na nila yun. Na minumura-mura sila ng presidente. Ano sabi ni Tatay Digong? Ang pinakamalaki niyang laban, hindi naman yung mga drug lord eh. Mga oligarko. Nagtataka kayo ngayon bakit halos lahat ng mababasa nyo sa social media? Kontrolado ng mga oligarko ang social media, ang ating media. Pati nga social media, pinapasok na nila eh. Yan ang kalaban. Di ba? Yung mga pipitsugin lang yan. Mga politiko. Kayang-kaya ni BP Sara yan. Bakit tumatagal sila? May backer silang mga oligarko eh. Kay Tatay Digong lang natin lahat natutunan yan. Kaya ayaw na nila na may magbalik uli na isang Duterte. Kaya gagawin nila ang lahat ng impeachment na yan. Sama-sama yan lahat. Wala man lang ni isang mainstream media na tumututol sa impeachment. Talaga? Wala kayong nakikitang mali? Na isang Madriaga, walang nag-expose sa inyo? Si Madriaga, hindi nyo in-expose? Yung mga pagsisinungaling ni Madriaga, hindi nyo kayang expose? Bakit? Obvious na nagsisinungaling eh. Bakit mga social media lang nagsasalita na nagsisinungaling si Madriaga? Bakit social media lang nagsasalita? Bakit ang lahat ng mainstream media sinasabi nyo tama pala si Trillanes? Kailan naging tama yung hearsay? Hindi ba hearsay yan? Sa testimonya muna, narinig ko. May nagsabi sa akin. Hindi siya. Ang testigo, dapat ikaw mismo nakasaksi. Narinig ko. Sinabi sa akin. Tapos sasabihin nyo, bakit kaya wala ang tiwala sa amin ng mga mamamayang Pilipino? Puta, bakit magtitiwala sa inyo? Yung mga tunay na balita nakatago. Thank you very much, Mahal. Kanina pa ako humingi ng tubig ngayon. Kung hindi pa ako inubo. Happy Mother's Day. Okay.